Good morning, everyone. Hindi po ako kumakandidato. At sabi nga ni Bicon Ale, para daw ako si Jose Manalo. Alam niyo naman yung kaibigan kong yan eh. Magsasalita na lang ako. Hindi mo alam, ako magsasalita. Anyway, kaya kanina po nakapagkamay ako. Sabi ko, wag niyo kalilimutan. Bukas po, sabi ni kapatid, ano yung bukas? Baka maisulat niyo pangalan ko eh. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. At ako po isang katuwaan ko na atasan muli na tayo ay makapagbigay mensahe sa inyo. At ito po yung wala kaming tema ng ating pastor. Kaya nung time na iniisip ko po, ano ang sasabihin ko sa inyo, sabi ko, Lord, hayaan nyo na ito'y maging pagpapala sa iba. Una muna sa akin, at pangalawa po sa mga bawat makikinig. Dahil baliwala po ang lahat ng bagay na inyong maririnig kung wala pong pagpapala tayo makukuha. At pag-uusapan lang po natin dito ay ang salita ng Panginoon. Wala pong iba. Ito i-expound lang natin at sabi ko kay Pastor nung habang siya'y nangangaral noon, sabi ko, Pastor, habang ako'y nagtitake ng notes sa iyo ay nakakuha na ako ng sasabihin ko. So alos duktong-duktong po ito, pati yung kay Pastor Reverend Dan Ebert ay makukuha ko pa rin. Kahit po yung Corinthians chapter 13, which is the love chapter, ay makukuha ko pa rin. Pero hindi ko na po ganong i-detalye sa inyo yun dahil napag-aralan na po natin. Anyway, sa awitin pa lamang po kanina, ay talagang blessed na ako. Dahil yung inawit ay when we all get to heaven. Yan. Ano nyo na ba yun? When we all get to heaven. Ang tanong ko, lahat ba tayo is going to heaven? Are we all going to heaven? Dapat tiyak kayo doon, mga kapatid. Kasi yung awitin yon, pagka tinignan nyo maigi, we will walk through the streets of gold. Wow, sabi ko, alam nyo, yan ang kamanga-manga. Siguro pagdating natin doon, lahat ng nakanganga na lang tayong ganun. Dahil dito, naghanap tayo ng ginto, doon, ang nilalakaran po natin ay ginto. Wow, At yan po yung nasa Revelation. At pagkatinignan nyo, sabi ko, napakaganda. At sabi nga niya, habang nandito po tayo, we have to have the passion for soul. Yun po yung kinanta kanina. At sabi rin nung kanta ng choir, it's not in vain. Hindi po walang kabuluhan na habang nandito tayo ay nabubuhay na meron po tayong rason kung bakit tayo nabubuhay. So sa umaga pong ito yung nailagay kong at kanina po tinanong ko si Elder, Elder, nung ginawa niyo yung mission and vision, wala po ako dito eh. Kayo raw po nandito, ito nung inyong ginawa, ang ganda po nung yan. Sabi ko, bakit ang unang-una mo dun sa vision, sa church, ay glad? Ayan. Bakit yun na nakuha mo kaagad na unahin yun bago yung obedience? Di ba? A glad and obedient. Di ba? Evangelizing people of God. So sabi ko, isip ako doon. Habang sasalita si Pastor, alam ko na. So sabi ko, yung glad, alam ko na. Gusto maging mas... Tinanong ko si Elder. Sabi niya, gusto ni Elder na lahat tayo maging masaya. Alam niyo ba? Kaya nga sabi ko, yan. I want you to be happy and glad. Sabi nung anak ko, bakit that all caption? Kasi po, acronym ko yung GLAD. Tandaan niyo po yun. It's G-L-A-D. Okay, kaya happy and glad. Tapos sabi ko, alam ko na, ito yung, tama-tama, mag-i-election eh. Naalala niyo ba itong anong to? Gusto ko, happy ka. Tandaan niyo to? Siya po'y tumakbong senador. Ano niyo to? Naalala niyo? Sino po yan? Si Enrile. Nanalo po siya. Saan ang dahilan? Kasi gusto ng tao, happy siya. Tama? Gusto ng tao, happy ako eh. Sabi niya, gusto ko happy ka. Boboto ko yan. Pero alam niyo ba, na
tayo po bilang tao, nung tayo na nilikha ng Diyos sa mundong ito, ang unang-una talaga ang may gusto na tayo ay happy, ay ang Diyos. Si Elder, sinabi niya lang yun, dahil tinutugma niya to doon sa gusto ng Diyos. Pero dito muna po tayo pumunta. Ano po ba yung, di ba, nung tayo nabuhay sa mundong ito, alam naman natin, lahat naman tayo gusto nyo maging happy, right? Let's be honest. Gusto nyo maging happy, tama? Ayan. Sige, magkaroon tayo ng interactive preaching. Tawag ko po rito, interactive preaching. Aba, makikita nyo kung minsan bumababa, nilimitahan ko na lang nga po yun dahil nung nagkaroon ng COVID. Pero I usually go down and talk to people. Kasi mas gusto ko po yun para, kasi bali wala pong pagsasalita namin kung hindi namin ako convey sa inyo ang mensahe. And there are times, tayo po naman, ito po ang ginagawa ng kaaway. Kaya mag-iingat kayo habang kayo nandyan. Mga kapatid, lumilipad ang kaisipan nyo. Yung kaisipan nyo, lumilipad, di nyo ako gano'n naririnig kasi may iniisip kayong iba. Nangyari ba yan? Kapag tinawag nyo isang tao, Juan, nakatingin sa'yo pero hindi nagre-respond. Saan ang dahilan? Kasi isip niya, wala sa'yo. Nakatingin, pero utak wala. Yan po ang gusto ng kaaway sa pagkakataong ito na tanggalin niya sa inyo yung kaisipan nyo sa mga salitang ito. Kasi po, alam niyo bakit? Ayaw niya kayong maging masaya. Gusto niya parating malungkot kayo. Pag-uusapan natin to Gusto ko happy ka. Gusto niyo maging happy, pakinggan niyo po itong mga sasabihin ng Panginoon sa inyo. Hindi po manggagaling sa akin to. Sa Panginoon po ito manggagaling. Ngayon, tingnan niyo po yung, ano po natin, how can a man be happy and blessed? Yan ang ano natin. Ngayon, ito, nang tayo nabuhay sa mundong ito, may tinatawag tayo man's view. Di ba? Sa mga kabataang nag-aaral. Di ba? Nung tayo nag-aaral, aking nag-aaral, ang hirap, ano ba naman ito? Exam na naman. Di ba? Gabi, sila, Enzo, yan. Yung mga bata na nag-aaral. Anak, di ba ang hirap mag-aaral? Yeah? Sabi mo, makatapos ng akong pag-aaral, magiging masaya na ako. Tama? Mapasa ko lang to, magiging masaya na ako. Kasi meron kang goal Ano yung gusto mo? Gusto ko pong maging doktor. Yan. Nakatapos ng pag-aaral, magiging masaya na ako. Ang iniisip niya ay magiging masaya and sabi niya, ito yung man's view to reach the position you desire in your profession or business. Kaya nga nag-aaral ka Tama? Para marating mo yung kalalagayan. Gusto kong maging doktor. Naalala ko tuloy si kapatid na Daniel. Alam ko, mahirap po ang pagiging doktor. Alam ko po yan. Kasi gusto kong maging doktor din. Sabi nga ng aking may bahay. So, yung daddy mo maging doktor, tiyan mo sa sulat pa lang, doktor na. Kaya, doon pa lang. Kaya alam yung aking may bahay, talagang tagahanga ko yan. Pagka ako nagsulat, gusto mo maging doktor, Sa sulat ko pa lang, doktor na. Pero alam ko, medyo po yan, mahirap po yan. At sabi ng iba, pagka naging doktor ka raw, maayos na, magiging masaya na. Pero mga kapatid, sa mga bagay na nire-report ni kapatid na Lisa at ni kapatid na Elder, nako, di na nga sila makatulad. Para bang, kung sila'y ganoon, paano pa si Daniel? Di ba? Ang tanongin mo siya kung masaya siya. Baka sabihin siya, hindi, ang hirap. Ano sabi? Masaya ba? Hindi. Di ba, tama po. Pero ba't niya gusto maging doktor? Gusto niya yung profesyon na yun Pero akala niya, pagka narating niya yun, okay na to. Magiging masaya na ako. I'm not saying huwag ka mag-aral, mga anak. Hindi. But I'm just saying na ituloy mo yan, pero hindi dyan ang kaligayahan. Mamaya makikita nyo. Iduduktong mo yung profesyon mong ginagawa kung sa anong kalooban ng Diyos sa iyo. Doon ka nagiging masaya. Kasi ginaganap mo yung kalooban niya. Nakukuha niyo po yun. Pero apart from God, mga kapatid, yan, sumunod in your profession or business, ito, yung mga business people, mga kapatid. Alam mo yung mga business dito? O yan, narating na nila.
yung kanilang gustong-gustong mangyari. Tanong nyo kung may problema. Tanong nyo kung masaya pa. Ang hirap pala. Buti na lang. Ito magiging maganda. Buti na lang may Panginoon. Alam niyo yung pagkalungkot ka, ang daming problema sa negosyo, tapos may kabit, buti na lang nandiyan ang Panginoon. Kasi kung wala siya, wala na siguro ako. Oh, meron ba kayo nabalitaan na dahil bumagsak yung business, nagpakamatay na lang? Dahil na nakaraang pandemic, ang ganda-ganda ng business niya. Oh, ganda, sino magsasabing biglang bumagsak, hindi niya matake yun. Saan mo makikita? Isang Jollibee na, ang dami kong Jollibee na tawag doon, franchise. Pagkatapos na walang kita, may utang ako sa bangko. Ang pambayad ko lang doon. Pambayad ko ang nakinikita ko sa Jollibee ito, pinambabayad ko sa bangko. Paano ngayon yan? Wala na. Ang mabigat, nakasanla ang bayad lupa ko. Naging masaya ba? Hindi. Tingnan niyo po yung sumunod. Nakita niyo po yung kanina, position. I-take note po yan. Tandaan niyo yung 3 P's. Ito po yung ng tao eh. Gusto ko magka-posisyon. Akala mo, pagka nandun ka, masaya ka. Sorry po, magtanong-tanong kayo. Ito pa isa. To have the possessions you desire. Wow, ito po yan. May mga pagkakataon po, yan, di ba? Ito, ano na po tayo? Kahit naman po ako, nung ako ay nag-aaral, alam niyo kung ano ko? Ito po, sabihin ko sa inyo. Ako po ay nung bata pa lang ako, ay nag-iimpok na ako sa subok na matibay, subok na matatag. Alam niyo kung anong bangko yan? Yung iba hindi, ano yun? Ano yung bangkong yun? Subok na matibay, subok na matatag. Ano? Hindi nyo na alam? Ano po? Bangko Pilipino. Alam ni Lisa. Nalalaman nyo na kung sino may kaya. Kasi nagbabangko eh. Hindi. Ako rin naman, nagbabangko ang papa ko doon. Meron kami tinatawag na Kiddie Saver. Okay. Habang nandun kami, ay nakita ko, sabi ko, pa, ano pa lang po ako? Kiddie Saver. Hindi pa ako teenager noon, pero alam ko na, kasi may desire na ako. Sabi ko, pa, tatanda ko po ito, very vivid pa sa aking to. Sabi ko, pa, napakadaming tao rito. Sa dami ng tao, yung mga teller, hindi ko maalam kung teller, kung tawag sa kanila, basta sulat, teller, new accounts, di ba? Ang dami! Diyan sa may bayan, kabatid ko, alam mo, diyan sa may sumulong, daming tao, parati kami pupunta, ang dami. Pero isang tao po doon, parang napakasarap na buhay. Yung nando sa kwarto, nakita ko pumupunta, pinapipirmahan, pirma, alis na yung punta, pirma. Sabi ko pa, paglaki ko, gusto ko, yung posisyon ng tao. Ano ba siya? Manager ng bangko yun. Gusto ko maging katulad niya. Sige anak, mag-aral kang mabuti. Kaya yung drive ko, mag-aaral akong mabuti. Pagka ako nakatapos sa pag-aaral, gusto ko yung posisyon na yun, maging manager ako ng bangko. And true enough, mga kapatid, di ko inaano sa inyo. Dahil yun ang focus ko, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, narating ko po yun. Na inaakala ko na pagka nandun ako, magiging masaya. Ang maganda, ito pa. Pagka meron ka na nun, magkakaroon, siyempre maganda kahit pa paano, maganda kikitain mo. Ito po, yung later on, yung possession, gusto ko, magkabahay ako. Gusto ko, magkakotse ako. Gusto ko, di ba, puro gusto mo. Yung material na bagay na tingin mo, magpapasaya sa'yo. Tama? Yan po yung tinatawag nating mga material things. Ito nga ako minsan, at habang ikaw ay nandun na sa posisyon na yun, di ba makakakita ka ng iyong liligawan. Yan. Ito na yung mo. At sa iyong liligawan, sabi niyan, Lord, ang ganda naman. Hindi, wala ka pa pala sa Lord nun eh. Wala ka pa eh. So makita mo, mapasa akin lang to.
Magiging masaya na ako. Ang ganda, ang sexy. Yan. Mapasagot ko lang to, magiging masaya na ako buhay ko. Yan. Ngayon po, tanungin nyo na yung may asawa kung naging masaya. Wala ako na. Kayo po ang tumatawa dyan. Tanungin nyo sila kung naging masaya. Huwag nyo akong tatanungin. Tanungin nyo sila kung naging masaya. Yan, ha? Ngayon, tandaan nyo, pagka hiwalay po sa Diyos, hindi masaya. Pero pagkakasama nyo ang Diyos, magiging masaya. Kasama na natin ang Diyos. Pastor, di ba? Masaya na tayo. Elder, Tikanal. Dati hindi, ngayon masaya na. Di ba? Di ba? Totoo po yun Kasi, bakit? Yun eh. Punta po ako doon sa susunod. Sabi niyan, ito pala. Tandaan nyo position, power, position, possession, and to attain the power to control other people's lives. Yan. Mga kapatid, kaya may eleksyon bukas. Alam niyo, nagtataka ako, sa totoo lang, alam niyo ba kung magkano ginagastos ng isang tao na pagkapapasok sa pagiging barangay captain lang? Nagulat ako. Milyon po. Tapos, ang hirap. Kahapon, nag-motorcade. Ang traffic. Sa gitna ng araw, umuulan, naulanan, nagtsatsaga. Ngayon lang yun. Akala nila, siyempre, gusto ko may kapangyarihan di ba? Alam nyo, hindi na po ako sa inyo, pero ako po'y, hindi ako tumakbo. Ako'y nakisali sa pangangampanya. Alam ni Deacon Alian. Sali ako sa pangangampanya. Napakahirap. Saan nung dahilan? May sinuportahan po ako na malapit sa puso ko. Hindi ko na sabihin sa inyo kung sino. Na ayoko po suportahan na rin. Kaya sabi ko, bakit tayo pumapasok dito? Wala naman to Kahit makuha mo to, wala to Hirap at hirap. Nako, kaya yung naranasan lang, yung nagmo-motorcade, nagbibigay, nagdadala ng boto nyo, nagmumukhang engot na kami. Diba, boto nyo. Mga kapatid, sa pagkaakalang, pag kami kapangyarihan ka na ganyan, magiging masaya ka. Tanungin nyo po, yung mga politician, the late Odi Francisco, na ating kapitan, malapit din sa puso ko, tinanong ko siya, mahirap, hindi masaya. Gusto niya makatulong. Kung wala lang ang Panginoon sa kanya, hindi niya gagawin yun. Na magkakatulong sa kapwa, ang hirap. Kaya nga, may pagkakataon, ayaw niyang tumakbo Kaya lang, alam niyo, ang politika, parang po yan Parang adik ka, maa-adik ka, ganun pa pala yan. Sabi nila, kasi hindi pa ako tumatakbo. Kasi ayoko maging addict sa ganyan. Okay, baka manalo ako At mawala ako sa church. Okay. Sabi nga nila, huwag ka nang pumasok. Dahil parang nagpipintura yan. Kahit ang galing mong magpintura, pamamantsahan ka. Wow! Ang grabing analogy, Kahit anong galing mong pintor. Alam mo si Brother Jeff, kahit anong gawing pintor, ang dumi pa rin. Kahit malinis na. Okay, mamamantsahan ka pa rin. Saan ang dahilan? Kasi hindi naman doon ang kasiyahan ng tao. Tama ba? Ito yung tinatawag nating man's view. Dahil, pagkatinan nyo po, ngayon ang iniisip ng tao, tandaan nyo yung 3 P's ng tao. Di ba? Yan, nakikita nyo sa government yan Yan po gusto nila. Your position, your possession, and power. Yan po ang tanong, magiging masaya ka ba? Magtanong po kayo. Yan, sa mga, may mga kaya, yan. Tanong niyo sa kanila, masaya ka ba sa posisyon, sa nangyari sa'yo? Hindi po madali. Okay? So, wag niyo na lang titingnan yung mga mayamang yan na titingnan. At wag niyo na rin tanongin,
Ito po gusto kong makita nyo, yung God's view through the book of Thessalonians. Dito po sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 16. Gusto ko pong i-ano nyo talaga yan internalize nyo. Sino po may sabi yan? Ang Panginoon, dahil nakasulat So, yan po ay si David de Paul sa mga Thessalonica sa dahilang gusto kung paano si elder at si pastor gusto kayo maging masaya. Di ba? Gusto rin ng Diyos maging masaya. Rejoice always. Lord, magiging masaya pa ba ako kahit may mga nangyayaring ganito na? Sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Para maging masaya ka, you pray. Kaya hindi ka nagiging masaya Pray without ceasing. Lord, ano to? May problema ako. Paano ako magiging masaya? Mag-pray ka, anak. And the peace of God will give you the peace that passeth all understanding. Tapos sabi niya, in everything, give thanks. Lord, pagka may problema, magpapasalamat pa ba ako? Pagka ganito nangyayari sa mundo, magpapasalamat pa ba ako? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kalooban ba ng Diyos na dumaan tayo sa mga bagay nito? Kalooban ba? Ayan. So, ngayon po, ay gusto ko pong tingnan nyo yung ating mission ng vision. Kung sa baga dito natin halos inukit po yun Ano, elder? Maring wala ako noon, pero halos dito. Tingnan nyo po. Ito po yung natin. A glad, obedient, evangelizing people of God. Founded in the Word, serving the world. Gusto ko po makita nyo, if you are not glad, you will not obey. Hindi kayo, masaya ako hindi ako masaya Paano ako susunod? Hindi nga ako masaya Pagka nasa church, ayaw ko nga Paano ka makakaisa? Doon sa ating pong covenant, di ba, kailangan makiisa tayo. Ang tawag doon, unity. Right? Pagka nakita nyo, yung ating covenant, pagkakaisa yun di ba, nung nakaraang eleksyon, unity, di ba? Unity, tama? Kaya nanalo si BBM Gusto nila unity. Alam nyo, spelling nyo unity. U-N-I-T-Y. Nawa nyo? U-N-I, thank you. Di ba? Magpapasalamat ka. Bakit? May unity, U-N-I, thank you. T-Y, unity. Kung minsan hindi natin nakikita, kailangan ka namin, magkailangan tayong dalawa para magkaisa at magpapasalamat tayo sa Diyos. Lord, salamat na dyan si Pastor, si Elder, salamat po sa mga miyembro na malakas kami. Nagpapalakasan kami sa inyong salita. Kahit may problema, may nananalangin. Diba? Napakasarap po. Every time may prayer meeting, Pastor, pag-pray nyo naman po ako. Masama po yung aking pakiramdam. Napakaganda. Sige mga kapatid, pag-pray natin. Diba ang sarap ng pakiramdam? Diba? Alam natin na may mga kapatid tayo na nandito, kahit na may sitwasyon, pero tuloy pa rin ang laban. Kasi alam niya, may nananalangin. Diba? Kapatid na Glenn, kapatid na Clarice, may nananalangin. Yung po yun, pray without ceasing. And everything, give thanks. Kaya nga po yung glad, obedient, di ka makakasunod kung di ka glad. Agree with me? Di ka masaya Paano ka susunod? Di ako masaya. Unahin mo muna maging masaya ka sa Panginoon. Tingnan niyo po. Yan. Ngayon, ay gusto ko po na tumanim sa isip. Alam niyo ba may kanta to? Alam niyo ba to? Ayan po yung kanta. Yan. Okay. Alam niyo ba itong kanta to? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sino ba nakakalam ng kanta? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice.
Yan po yung kanta. Alam niyo yung kanta? Sino ba nakakalam? Kinanta ko na. Nakukuha niyo po? Okay? Okay? Pwede po bang maging LSS natin to? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Ganda yung kanta? Ba't parang hindi kayo masaya? Yeah, rejoice in the Lord. Ano ba yan, mga kapatid? Daig na daig tayo ng mga ng mga Pentecostal, ng mga charismatic. Taas nyo mga kamay nyo! Taas! Kayo, rejoice in the Lord. Mga kapatid, talaga bang rejoice kayo? Nag-aalala tuloy kami ni Pastor, ano ba itong kawan natin? Talaga masaya kayo, mga kapatid? Huwag kayong magpalamig dito. Hindi dito tayo mag-higab kayo ng higab. Huwag po rito. Okay? Masaya ba kayo? Pwede bang awitin natin to? Sige po. Para ito'y maging LSS, ganito ba gawin natin, ha? Una muna, kayo yung kakanta. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Pagkatapos yun nun, tuloy-tuloy nyo lang, kayo na may susunod. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice. Dali-dali. Pagkatapos nun, hindi pa kayo kakanta ha. Kayo dire-diretso lang. Kayo susunod lang sa kanya. Nakuha nyo? Tuturo ko kayo. Tuturo kayo. Kaya, mauna sila, sunod kayo, tapos uli sa likod. Okay ba tayo, mga kapatid? Okay tayo? Okay. Para nakita kong masaya kayo, tayo pong lahat ay tumayo. Tapos na po tayo. Hindi pa. Hindi pa po. So, awi tayo ha. Papianuhan tayo. Ito po muna ha. Gusto kong maging LSS to sa inyo. Kantahin natin ng buo. Tapos, kakanta sila na mauna. Tapos, huwag muna kayong kakanta ha. Lahat muna tayo. Kantahin natin to. Tapos, mauna sila. Huwag kayo na muna kanta. Tuturo ko kayo pagkakanta na kayo. Okay tayo? Ready? Ready? All together? Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Ito na. Doon. Rejoice, rejoice. Pato wala kayo. Mamuna kayo. Ang ano nun, unti-unting mawawala. Ganun yun. Pero ang ganda ng awit, ano? Salamat, kapatid. Salamat sa bawat isa sa inyo. Pero ang ganda po nung ano, matandaan niyo po yung rejoice. May problema kayo? Rejoice in the Lord always. Kantahin niyo po yan. Kahit anong problema. Maalala niyo itong talatang ito. Kantahin ko na lang yun. Sabi ng Panginoon, maging masaya in everything, give thanks. Lord, paano to, Lord? In everything, give thanks. Rejoice in the Lord always. Bakit? Ito po yung una. Ito po yung una. In God's, ayan. In God's view, dito pa lang po ako nag-umpisa. Okay? Ito pa lang yung puntos natin. In God's view, tandaan niyo po yung glad. Ayan. Hindi kayo magiging masaya kung wala po itong, ang glad po, siya nga pala, sa aking pag-aaral po, alam niyo ba yung glad and happy ay pareho and blessed? So sa aking pag-aaral, Makarios pala to. Makarios. Ang Makarios, blessed is the man, di ba? Ganon. Makarios. Kaya pala yung Makario na pangalan, ay ang tawag pala ng happy or blessed or glad. So sabi ko ba,
Sa pag-aaral ko, masarap nag-aaral, pastor eh. Malaman kong ganun. Kaya pala may Macario. Kaya pag Macario, masaya yung taong yan. Okay. Ang ano po doon, glad. How can you be glad? Una po, letter G. Tinan niyo po. Give. Yan po ang unang bagay na kailangan gawin ng tao para maging masaya. Okay? Kasi pagkatingnan nyo, ang tao po ganito eh. Gusto niya kam-kam eh. Kanya. Yung magbigay, ayaw. Tama? Sa eleksyon na to, sabi nga may naanohan. Ano para sa akin yan? Dapat may makukuha ko dyan. Gusto masaya, di ba? Nasa na ang mga tinatawag nating benepisyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya naging sikat si Carmi dito eh, di ba? Naging sikat yung iba dito na mga pangalan. Pati Korean, di ba? Oo. At tatanay ko, Korea. Korean ba yun? Korean? Ano Korean? Di ba? Ano Korean? Sa transaction na yan, ano Korean? Yan, ganun. Sa bawat parang, alam niyo yung ganun, gusto niya ganun. Kaya ito, una, you have to give. Ano yung kailangan niyo ibigay? Ito isang bagay po na gusto ng Diyos, ibigay natin sa Kanya. Una, you have to give your time sa Panginoon. Ito po let's have serious talk about this one. Kasi alam niyo, nung sinabi ng Panginoon, pray without ceasing, or pray continually, ito po ay nagre-require ng time. Tama? Paano kayo makapagiging masaya kung mismong oras nyo sa pagbabasa o sa panalangin, hindi kayo makapanalangin? Kaya di ba, sabi niya, rejoice in the Lord always. Tapos sa sumunod kagad, pray continually. Pray without ceasing. Paano ka magiging masaya? You have to pray. It requires time. Tayo po ngayon ay magmuni-muni. Ilang beses, ilang oras, o ilang minuto kayo nagpe-pray every day? Think about it. Tingnan niyo po yung hindi lang basta you pray. You pray, you talk to God. When you read the Bible, God is talking to you. Do you believe that this is the Word of God? Naniniwala po ba kayo? Salita ng Diyos ito. At alam niyo po ba, pagka kayo ay nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos, may pagpapala. Tingnan niyo po, ang talata. Ito po, Joshua 1:8. Isulat niyo po yan. Kasi dito may pangako. Nakuha niyo yung pangako? Tingnan niyo po yung pangako. Napakaganda ng pangako. All together now. Let's read all together. This book of the law, sabi niya, shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do accordingly to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ano gusto nyo kanina nung inisip na, gusto ko maging pagpalain ako ng Panginoon. Nakita nyo ba yung word na prosperous? Gusto ba ng Diyos maging prosperous ang buhay mo? Kayo po, gusto ba ng Diyos maging prosperous ang buhay mo? Okay, nagtatanong kayo, ba't ako ganito? Ay, tanungin nyo po, gusto nyo ba maging successful sa buhay nyo? Yan po ang susi. Joshua 1:8. Guhitan niyo po yan. Pero bago kayo maging prosperous and have good success, ano yung requirement? Nakita niyo ba? Hindi yung sabi, sige anak, pagpapalain kita. Yun lang. Wala ba akong gagawin? Meron. This book of the law. Mga kapatid, ang tanong ko, ilang beses sa loob ng isang araw hinawakan niyo yan? Ilang beses yung binabasa yan? Kung kayo'y naniniwala at gusto nyo maging successful. Sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth. You read it with your eyes and with your mouth.
Ba't po kailangan yung mouth? Napag-aralan po namin sa Bible study yan eh. Kasi as you read, di ba, ayan, sa mga estudyante, di ba pagka tayo nagme-memorize, ay natin tahimik, right? Binabasa natin, di ba, nagbabasa ka ng praise, tapos repeat, tapos name-memorize mo. Tama? Lalo na pagka ikaw kabisote, yung nangangabisa, hindi mo iniintindi. Basta ako, maalala ko lang yung word na yun. Pero tingnan nyo, not depart from your mouth, but you shall not only read, but also meditate. Ano yung meditate? Ito yan. Yung meditate ay parang, pagka mayroong, ito ba yan, magandang example yan. Pagka kami nakaaway, nakasagutan. Di ba pagka natapos yung sagutan nyo, inis na inis ka? Naku, gaganti ako doon. Sa alala mo yung sinasabi niya. Sinabihan akong mataba. Ang pangit naman ng ilong niya. Ganon, di ba? O, di ba? Lahat na ng paglalait. Pero bumabalik siya, ang taba mo. Ganon. Sinabihan akong mataba. Kagalit ka. Yun yung word na meditate. Umiikot sa isip mo. Yung mga bagay na salita na galing sa Diyos. When sinabi ng Panginoon, anak, you read the Bible. Meditate it day and night. Meditate it. Read the Bible. Ano yung nabasa ko? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kinanta ko yun. You meditate on that. Sabi ni Lord, I should pray continually. Kailangan ko yun. Ikot sa isip mo, malungkot ako ngayon. I have to be rejoiced. I have to be happy. Paano? To pray. Read the Bible. Kasi, tinan niyo mga kapatid, meditate it day and night. That you may observe to do according. Diba nga? Paano nyo gagawin ang isang bagay doon sa ating glad, obedient? Paano nyo masusunod yun if you're not meditating on the Word of God? As simple as that. Yun po yung day and night, that you may observe to do according that is written on it. Paano nyo masusunod kung hindi nyo nababasa? At paano kayo pagpapalain? Sabi niya, read it, for then you will make, alam yung word na for then, sorry. Yan. Sabi po dun sa for then, alam yung conditional, nakawan nyo yung meron po siyang, pagka ginawa mo yun, for then, ito yung mangyayari. Nakawan nyo po ibig sabihin, may kaganapang mangyayari. Pagka ginawa nyo po yung mga, you meditate, you pray, meditate it day and night, ito yung gusto natin. For then you will make your way prosperous. Gusto nyo ba yan? Meditate on the Word of God. Invest your time to Him. Read the Bible. Pray. Gusto nyo maging prosperous and have good success or to be successful? Ito po ang sikreto. Susi. Hindi po ako may sabi, ang Panginoon may sabi. Ayan. Kaya tingnan nyo po, napakaganda po nung ating sinasabi dito ng Panginoon sa atin. Gusto niya maging happy tayo. Gusto niya maging prosperous kayo. Gusto niya maging successful kayo. Sa mga nag-aaral, mga anak, ito sikreto. Hindi sa pag-aaral, okay, tuloy ang pag-aaral. Huwag niyo kalilimutan mag-aaral, pero gusto niyo bang successful sa buhay niyo? Mga anak yan. Yan ang susi. Okay? Next po, tingnan nyo. Ang next po natin ay, wala na. Anong nangyari? Yan. The next to give ay your talent. Talento. At alam nyo, ito po isang bagay na, alam nyo, pagkawin nyo say talent, ano man yung meron kayo, yung galing nyo, yung karunungan nyo binibigay ng Panginoon sa inyo, yung kalakasan nyo, yung buhay nyo, that's talent. Remember the Lord, when the Lord gave talent, the parable of the talents, ito, iano ko na po.
Ito po noong parable of the talents sa Matthew 25. Pero iskipan ko na yung ibang verses from chapter 25, verse 15. Pero ito po naman ay sabi niya ito. Tingnan nyo. Ito po. His Lord said unto him, nung nagbigay doon sa isa, 5. Isa, 2. Doon sa isa, 1. Tatandaan nyo po yan? Yung 5, kinalakal niya. Okay? Tumubo, 5 uli. Ang galing. Yung 2 rin. Tumubo, 2. Di ba ganyan naman tayo nangangalakal? Yung nagbi-business, gusto natin tumutubo. Alam nyo ba, ang Diyos na muhunan sa atin, yung talento, binigyan kayo ng buhay, kalakasan, katalinuhan. Ang tanong, ano ginagawa niyo? Yung isa na gumawa, na nadoble po, yung 5 tsaka yung 2, ang sabi niya ito, His Lord said unto him, well done. Sabi niya, well done, good faithful servant. You were faithful over a few things. Sabi niya, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. May makisiyahan ba? May kasiyahan? Joy of the Lord. Ano yung ibig sabihin? Kanina nagkukwentuhan po kami ni kapatid na Amang. Sabi niya, Amang, bayan ako lang ha. Sabi niya, kapatid, meron ka ba, iniinom ka ba maintenance? Sabi ko, so far, wala. Wala naman ako sa heart. Si kapatid, talagang isama natin sa panalang dahil meron siyang hypertension, meron siya sa sugar, yan. So, kailangan niyang mag-maintain. Pero sabi ko, alam mo, habang tayo buhay pa, dito, meron pang layunin ang Diyos sa atin. Alam niyo ba si Elder ng preaching niya last time? Ano yung title ng preaching niya? Yan yung about Israel. Nakalimutan nyo? Sabi nga nila, 72 days lang daw yan. 72 days, 72 hours lang, malimutin. Unfinished business. Alam niyo bang hindi pa tapos ang Diyos sa inyo? Kung bakit kayo nandito? Do you agree with me? Kung bakit po kayo nandito, may purpose pa. Kayo kung bakit kayo nandito sa mundong ito. Kasi kung wala na, kinuha na tayo ni Lord. Dunga ng pandemic, milyon na namatay. Pero ba't buhay ka pa? May purpose ang Panginoon eh. Do you believe that? Sabi ko kay Mang, may purpose ang Panginoon sa'yo. Kaya wag niyo sasabihin, ay, naku, wala na ako, hindi na ako. Hindi mo na ibibigay? Wala na? Mag-iingat ka kasi ito po yung susunod. Tingnan niyo po yung susunod. Sabi niya, ito napakaganda. Yung sinabi niya to, yung pangalawa naman, yung isa, tinago, walang ginawa, doon sa ibinigay na talento sa kanya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, but his Lord answered to him, you wicked and lazy servant. Ito po yung isang walang ginawa. Tinago na lang yung talento. You knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered. Tingnan niyo po yung sumunod. So, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Ito mabigat, mga kapatid. Pagka hindi nyo ginamit yung talento nyo't buhay, bigay ng Panginoon yan eh. Hindi siya mag-i-invest sa walang pakinabang. Tatandaan yung fig tree? Yung fig tree? Nung ang Panginoon ko naghahanap ng makakain, walang makita. Sabi niya, walang pakinabang to. Kinabukasan ng pagpunta nila, sabi ng mga disciple, Lord, ano nangyari doon sa puno? Natuyot. Alala niyo ba yung kwentong yon? Natuyot. Bakit? Walang pakinabang eh. Ang tanong, buhay niyo ba? Pagka hindi niyo binigay sa Panginoon, matutuyo. Tatandaan niyo yung preaching ni, ang pangalan nito? Ni Pastor Reverend Don Ebert. Bagamat mamaya po maano ko sa iyo. Pagka ikaw, tayo, apart from the Lord, you can do nothing. Matutuyo ka. Ang sabi dong gagather ka na lang, at gagawin ka na lang, sisigaan ka na lang. Kaya po ang buhay natin ito, kung binigay, bigay natin sa Panginoon. Ang mabigat ito, hindi po ako may sabi niyan. So take the talent. Alam mo yung, wala na pala ikaw anak eh.
Ayaw mo na pala eh. Sinasabi mo, wala na, matanda na ako eh, hindi na ako. Hindi mga kapatid, huwag niyo sasabihin yun. Hanggang nandiyan kayo, merong kayong purpose kung bakit buhay pa tayo. Amen? Amen ba doon, mga kapatid? May purpose pa ba kayo? Madali lang. Mukhang hindi yata Hindi kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Kasi sabi niya, so take the talent from him. May purpose pa ba kayo? Wala kang sumasagot May purpose pa ba kayo? Amen. Meron. Ang mabigat, pagka hindi nyo binigay sa Panginoon yan, kukunin yan. Hindi pa ako may sabi. Panginoon. Kaya bigyan natin sa Panginoon. Talento man, anong yan? Yung talento natin, ipagkaloob natin sa Panginoon. Okay, next po natin. Medyo bibilisan ko. Kasi nasa letter G pa lang tayo. Sunod po natin ay treasure. Ito po yung susunod. Tandaan yung 3 T's. Your time, your talent, your treasure. Your treasure naman po, alam nyo ito, sa totoo lang, ito po yung isang bagay. Ito yung material na bagay, di ba? Your treasure alam nyo, di ba, nagkapapas tayo ng offering? Okay? Pagkatiinan nyo, pagka iniisip nyo, ang Diyos naman, di kailangan yan eh. Sabi ng iba, pagka raw yan yung Malakay 3:10, hindi na applicable yan sa modern times. Yan tithing. Noon lang panahon nung nung Old Testament time. Ako po, pasensya na kayo dahil alam ko, yung kahit yung old, hanggang ngayon, applicable pa rin yun. You agree with me? Yung pong sinasabi ng old, nung time na Old Testament, na yun? Pareho pa rin yun. Kaya nasa sa inyo na lang yun. Kung ayaw nyo sumunod, nasa inyo yun. Pero alam nyo, ito yung isang bagay na talagang nag-struggle po ako nung naging mananampalataya ako. Giving the treasure back to the Lord. Kasi nung nalaman ko, alam ko lang sa iglesia to alam nyo, sa church na nakalakihan ko, wala namang ganun. Pagka dumaan yung offering, barya ko? Again, barya. Di ba? May buo ko, yung buo, barya. Di ba? Kaya, ganun. Yun lang yun. Nung nakakilala ako sa Panginoon, I'll admit it to you. Yung word na tithing, medyo nung konti sa akin yun Allergic ako doon. Kasi lalo na nung nalaman kong, ano ba yung tithe? Tithe. 10% nung So sabi ko, alam niyo, nung nangangaral po si pastor niyan, about that one, medyo aloof ako dun sa to be honest with you. Kasi talagang bakit? Hindi pa po ako matured Christian. Until yung Malakay 3:10, hindi ko na po parang sa'yo. Pero ito po yung doon Sabi niya, dalhin niyo yung tithe sa storehouse para daw may pagkain. Yung mga, hindi naman sa Diyos ang kakain nun Yung mga Levites, yung mga kanyang mga lingkod, mga priest. Okay? Sabi niya, supukin niyo ako pagka hindi ko binuksan ng durungawan sa langit at ibubuhos sa inyo pagpapala. May pagpapala po doon. Pero hindi ako doon Baka sabihin niyo, Old Testament yan Punta tayo sa New. Ito po yung sa New. Kasi marami nagko-contest po nun wag na tayo doon. Dito na tayo. Sabi po dito, ito yung madalas yun pagka may offering, nababasa ni kapatid na Joel yan. Kapatid ng mga leaders po natin yan. Tignan niyo, sabi niya, so let each one give as he purpose in his heart. Give as he purpose in his heart. Ano yung purpose nyo? Ba't kayo nagbibigay? Yan. Tignan niyo po Purpose is in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Hindi ba yung, kakunti na nga lang pera ko, ito nabibigay ko sa'yo. Lord, masaya ka ba? Cheerful ka ba? Masaya ka ba sa Lord? Dapat ang thinking ganito. Pinagpala ako ng Diyos kung wala ang buhay at kalakasan, hindi ako makapagtatrabaho. At hindi ko ibabalik sa Kanya karapat dapat. Tithe and offering. Kasi bakit hindi naman hindi naman kailangan ng Diyos yun Totoo po, hindi kailangan ng Diyos. Pero sinusubukan niya kayo
kung papaano ang gagawin do sa treasure na pinagkakaloob sa inyo. Ibabalik nyo ba? Dahil, Lord, dahil mahal kita. Remember si Abraham? Bigay mo sa akin si Isaac. Ha? Kahit sa isang anak ko, ibibigay ko sa iyo. Bigay mo sa akin si Isaac. I-offer mo. Para makita na Diyos, ano puso mo? Ibibigay mo ba? Lord, alam ko naman, papalitan mo yun eh. Kahit mamatay siya, bubuhayin mo ulit. Hindi ko nabuhan yun, pero napakaganda ng senaryo. Nung siya'y ipagkakaloob na sa Panginoon, pinigilan siya ng Panginoon, at God provided a lamb para ialay sa Diyos. Maganda po nun. Ngayon, tinin niyo po, for God loves a cheerful giver. Masaya ba kayo pagka nagbibigay? Masaya ba kayo mga kapatid? Para malungkot na kayo masaya ba kayo dyan? Ang tagal naman. Ito mga kapatid, ito naging ano ko. Ito naging gauge ko. Ito wala pa akong minanatamaan. Pagka sa church, ay parang, hindi sana matapos na yan, sana matapos na, para makauwi na ako. Naku, mag-iingat kayo kapatid. Kasi, ito po, bibigyan ko yun ng ano, ang isda, gustong-gusto niya sa tubig. Bakit? Kasi isda siya eh. Tama? Tanggalin mo yun sa tubig. Ayaw niya, mamamatay ako. Bakit? Isda ka eh. Ang ibon. Gusto niyo ba sa tubig? Bakit? Hindi siya isda, ibon siya. Gusto niya alapap. Yung isda, lagay niyo sa palalapap, mamamatay. Magiging masaya yung ibon sa alapap. Yung isda, sa tubig. Kung bakit yung sinasabi, kayo Kristiyano, masaya ba kayo pagka nasa church? Ha? Tagal naman yan. Sana matapos na, makapanood na ako ng Netflix. Ingat! Baka hindi kayo palangit. Mga kapatid, I'm serious about this one. Kung dito pa lang, hindi nyo na mabigay ang oras nyo at init na init ang puwit nyo. Gusto ko, uwi na. Baka impyerno kayo. Sorry, napasigaw ako. Gusto ko lang ibigyan din yan. Kasi bakit, mga kapatid? Nakakatakot yun. Gusto nyo ba langit? Hindi na tayo makapagbasa eh. Gusto nyo ba langit? Hindi nga tayo ayungan natin pumunta ng church. Problema yan. Think about it. Nasaan kayo? Ibon ba kayo? Alapap? Isda ba kayo tubig? Langit ba kayo? Eto, sa langit po, forever and ever mag-worship tayong ganito. Do you agree with me? Yung po ang sinabi sa Bible. Kung dito pa lang, init na kayo, hindi po kayo para sa langit. Sorry. Mag-isip-isip po kayo. Bakit po? Kasi nasa dulong na po tayo. Bahagi. Bagamat hindi ko na po ito dahil po yun, nasa letter L pa lang ako eh. Okay? Sabi ko nga sa akin may bahay, dapat, mo yan? Sabi nga, kinukwento ko kanina. Sabi ng anak ko, alam mo, mami, sabi ng anak ko si Jello, sabi nga, mami, si daddy, lagyan mo ng kuryente yan. Pagka sumusobra, pindutin mo, para punta na ako sa sunod na puntos. Ko lang po yun. So next, napaano lang ako, pasensya na kayo ha, I'm very passionate about that one. Kasi kung ngayon pa lang, hindi nyo marirealize ito. Nako, alam niyo kalungkutan namin ng mga leaders, lalo ng ating pastor at elder. Kayo may iiwan dito at dadanas po kayo ng katakot-takot na hirap. Ang mabigat nun, magpawalang hanggang kayo iluluto sa dagat-dagatang apoy. I hope wala pong isa man na mapupunta doon. That will happen. Definitely, that will happen. Huwag naman pong kasama tayo. Okay?
Kaya po binibigyan ko din. Bibilisan ko na. So, tatapusin ko po ito. Sabi niya, and God is able, matapos yung sunod na verse, is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency. Pagka po cheerful giver ka, masaya ka magbigay, tinan nyo sabi na, and God is able to make all grace abound toward you. Pagka masaya ka nagbibigay sa Panginoon, that you always have sufficiency. Sapat ang lahat ng bagay. In all things. Sabi niya, may have abundance for every good work. Halos pareho ba ng Joshua 1:8? Halos pareho, no? Parang prosperous and successful. Ano kailangan nyo? You cheerfully give to the Lord your treasure, your time, your talent. Okay. Amen po ba? Gusto nyo maging masaya? Give. Your time, your talent, your treasure. Next. Letter G. L. Tapos na ako sa G. Ito, bibilisan ko. Kasi bakit po? Love. Yung love to, na-discuss na natin nung kay pastor, actually si elder, si pastor, si Deacon Al, na-mention na yan, love. Corinthians chapter 13. At ang ano po doon, ang maganda po doon sa mga bagay na yan, ay natatandaan nyo po yung the 5 important things that should be in our mind about love. If we do something, sabi niya, if without love, even the heaven language, kahit magsalita ako ng lengguwahe ng Panginoon, baliwala. Kung walang pag-ibig, kahit magbigay ako sa Panginoon nang walang pag-ibig, baliwala. Yun po yung mga sinabi. Actually, 5 po yan. Wala nga. Yeah. 5 po yan. At isa doon, kahit alam mo na lahat ng maraming bagay sa mundong ito, pero wala kang pag-ibig, baliwala. Kahit may pananampalataya ka, baliwala. Kung walang pag-ibig, kahit naibigay mo pa ang buhay mo at walang pag-ibig, baliwala. 5 minus 1 is 0. Remember that? The mathematics of God? Isa man ang wala doon sa 5, baliwala. Nakuha nyo? Kaya ang ano bottom line nun? Dapat sa lahat ng bagay na yung ginagawa mo, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang kapwa ko. Nakuha nyo po yun? Wala yung inner motive, kaya ko to ginagawa sa Kanya para may mag-gain ako sa Kanya. No, it's not that. Ginagawa mo yan dahil mahal mo ang Diyos. Okay? Bibilisan ko na po ito. Dahil, ito po, ang pinakamaganda dito, alam nyo, magiging masaya ka lang kung una sa lahat, mahal mo ang Diyos at mahal mo kapwa mo. Dahil yun ang greatest commandment. At magiging masaya ka dahil itong talatang ito gusto kong i-meditate nyo pa rin. Ano yung talatang to? Ito, tingnan nyo po. Ito ayan, kinanta ni Kisha yan Kaya kanina, Kisha, kumanta ka. Gusto ko nga pakanta sa kanya Anong title nito? He chose me? Tama ba yan? He loved me? Or he loved me? He loved me. Tan, na, 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 na. He loved me. Kinanta ni Kisha. I remember that one. Pero tingnan nyo, ito yung nandun sa lyrics. Sama ba ako, Kish? Nasa lyrics to For I am persuaded neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come. Mga kapatid, sa lahat ng anumang nangyayari sa mundong ito, huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo, nor height, nor depth, nor any other creature, sabi niya, no other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Wow! Masaya pa kayong alam niyo yan? Ano man nangyayari, nagkakaguluman sa Israel, nagkakaguluman sa Russia, sukdulan, wag naman nawang mangyari, magkagulo sa bansa natin. Alam niyo, konting-konti na lang, ipanalangin niyo. Kasi, pagka po nangyari ito, nako, ang bigat ang buhay. Right? Kakala, kita niya, nagkikita na sa sa West Philippine Sea. Diba? Konting-konti na lang, mga kapatid. Kapag nawala po ang bait, nawawala na nga ng bait ang mga diba?
Ayaw na nga nilang pasaway. Mga kapatid, kahit anong mangyari, tandaan niyo po yan. No one shall be able to separate us from the love of God. Mahal na mahal kayo. Mahal na mahal ako. Pababayaan ba kayo? Hindi. Sabi nung Wednesday ni Pastor, be content. Kung wala pa kayo, alam mo, I really encourage you to attend our prayer meeting. Be content. Kung ano meron ka, salamat ka. Kasi bakit? For God said, Hebrews 13:5, di ba? For God said, I will never leave you nor forsake you. Ano man na nangyayari, anak, I will never leave you nor forsake you because I love you so much. No one can separate that love from us. Mahal na mahal ka ng Diyos. Tandaan niyo po yan, pagkat naawa ka sarili mo, Lord, ano na to? Isipin mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Ang problema, nakakalimutan mo eh. Kaya gusto ko i-marka niyo po sa isip niyo yan. Engrave niyo sa inyong mind, engrave niyo sa inyong heart that God loves you so much. No one can separate that love, nor height, nor depth, nor anything. Sabi niya, nor any other creature, sabi niya, created things shall be able to separate us from the love of God. Do you agree? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Mahal na mahal. Ano yung katibayan ng pagmamahal? Panginoong Kristo. For God so loved the world. Mahal na mahal. Huwag ka na mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano man ang sitwasyon, Kanya pa rin. Takbo pa rin. Kulang lang tayo. Okay. So, ayan po yung ayan. So, no one can separate us from love. Bilisan ko na lang po. The next one is abide. Diba? G, give, love, abide. Alam niyo, ito ay minention na nga ni Reverend Dan Ebert IV. Ito po yung na-mention niya na. Kaya hindi ko nabibigyan ng diin. Kung hindi po kayo naka-attend noon, bigyan ko lang ng konti. Talking about the vine and the branches. Itong punong ito, itong halamang ito, tanggalan mo na isa, hiwalay mo yung isa, okay? Pagka tinanggal mo, ano mangyayari? Matutuyo at matutuyo. Tama? For without me, you can do nothing. But if you continue to abide, ito po yun. Ano to? Mali ba ako, anak? Dahil lang. Ay, sorry, anak. Matthew pala ito na ibigay ko. Sorry. Mali po ito. John chapter, ano po yun? Mali na ibigay ko. John chapter 15, pakiano mo na lang. John chapter 15, verse 7 and 8. Tingnan natin kung maiyaano. John chapter 15, verse 7. Ito po yung na sinabi. Nagkamali po ako na naibigay ko dun sa If ye abide in me, and my words abide in you, whatever you ask, it shall be given unto you. Yan, po yan. Makakita yun. Nakita yun. John, Matthew po yun na ilagay I'm sorry. John chapter 15, verse 7 and 8. Okay? Patuloy po tayong kumbaga sa patuloy po tayong dapat nakadikit sa sanga. Kasi apart from the Lord, wala akong makitang natuyo na pero apart from the Lord, you can do nothing. But if you continue to abide, mamumunga ka. Yun po ang sabi dyan. John chapter 15, verse 7. Continue to abide in the Lord. Yun po yung preaching ni Pastor Dan. Manatili tayo. Gusto nyo maging mabunga? Gusto nyo maging mabunga? Pagpalain kayo ng Diyos, manatili kayo sa Kanya. Napakaganda. Kasi pagka nakakita kayo ng puno, hiwalay sa puno, malalanta. Nanatili sa puno, mamumunga. Ganun lang po kasimple yun. Abide. Okay? Yung verse 8 po nun, ang ganda rin nung verse 8. Dahil yung verse 8, tinan nyo po, tauntahan nyo na kaagad yun, mga kapatid. John chapter 15,
verse 7 and 7 and 8. Tapos yung 8, ito po ang sabi. Sabi nila, but by this my Father is glorified, that you bear much fruit. So you will be my disciples. So gusto ng Diyos talaga, pagpalain tayo to bear much fruit. Ayan. So, the next po is the word ayan. Ano lang. In delight. Ayan. Yeah. So, yung letter D, delight. Ano po yung delight? Para bang sa ice cream delight yan. Ang sabi po dyan, magpakasaya ka. Yan po. Tingnan po natin. Yan. Delight yourselves also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Yung desires nyo of your heart, ano yun? Ang sabi lang ng Diyos, meron bang kondisyon para ibigay nyo yung desires of your heart? Delight in the Lord. Ang sabi doon delight, alam niyo ba yung word na delight? Sa Tagalog po, muli natin sa Tagalog Sa Tagalog ay magpakasaya ka. Masaya ka ba? So yung palang glad, yung palang happy, yung palang rejoice and delight, iisa. Kaya ngayon, kung magpapakasaya ka sa Panginoon, masaya ka ba? Nandito ka ngayon? Nag-attend ka ng church? Amen? Kung masaya ka, ano yung desire ng puso mo? Whatever you ask, it shall be given unto you. Ano kailangan mo? Kailangan mo lang maging masaya sa Panginoon. Glad ka ba? Happy ka ba? Sabi ng Panginoon, gusto ko happy ka, anak. Oh, come. Sige. Give your time, your talent, your treasure. Continue to love me because I have loved you so much. Continue to abide in me and you will bear much fruit. Delight in me. Magpakasaya ka sa akin, anak. Ano man ang sitwasyon. Anak, ano man kailangan mo, pagkakaloob ko sa ito. Sapagkat mahal na mahal kita. Ito po, ang conclusion ko po ito. What really matters most? Tatandaan yung ni Pastor, the 3 M's. The mark, ano ba yun, Pastor? Mark of what matters most. Yun yung marks of what matters most. Kailan nga, Pastor. Andito yun eh. Yan, tama po. Yung marka na what matters most. Sa isang at isa dito, sa nasabi niya ay regarding ano ba ang ng isang tao nasa Panginoon. Hindi na po para i-detalye sa inyo dahil na-mention na ng ating pastor yun eh. Bilang isang mananampalataya, ano yung marka mo na makikita sa iyo, dapat nakikita. Dahil ito yung magsisilbing tanda na ikaw pala yung mananampalataya. Hindi ko na po iyan yun. Na-mention na, gusto ko lang ipaalala. Kung may notes kayo, balikan nyo po yun. Napakaganda ng preaching nung ating pastor din about that one. Pero ito yun. Ano ba talaga what really matters most in this life? Is it man's view? Ingat kayo dyan, mga kapatid. Kasi yan ang offer ng devil. Your position, your possessions, and your power. Mag-ingat kayo. Offer ng kaaway yan. Halika. Sumamba ka sa akin. Di ba tatandaan niyo ang Panginoong Kristo? Niyaya. Di ba? O, gutom ka. Kailan ba ito? Gawin mong tinapay. Ako nyo? Pero every time magsasabi, it is written. Sabi ng Panginoon, it is written. Kada may tukso darating, kuha ka sa Bible. Lord, di ako maniniwala sa iyo. Sabi, yung kaaway sabi ng Panginoon, di lang sa tinapay mabubuhay ang tao sa salita ng Diyos. Na hindi ka mahal ng Diyos. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ako ng Diyos. No one can separate me out of the love of God. From the love of God. Meditate it day and night. Kaya po yan, pagka may ganyang offer, ang kaaway, huwag niyong pansinin. At ito po yung natin. Ayos na. Ayaw pa. Kailang Ayan. Hindi po yung sumunod. God's view. Ano po yung God's view? Ano lang. Ayan. Ang God's view po ay yung word na glad. Ayan. Glad. Which is? Ano yung G? Ayan. Tandaan niyo po yan. Are you
glad? A glad and obedient, evangelizing people of God, founded in the Word, serving the world. Are you glad? Give, love, abide, and delight thyself. Amen? Ito po yung tapos ko. Ito what matters most. Meron pong isang mamamangka. Dito po ako magtatapos. Ito pong namamangkang ito, siya po ang trabaho niya, nagdadala lang siya sa isla, at siya po yung, siya yung mamamangka nga, boatman. Ngayon, meron pong isang, matalinong mama, at gusto niyang mapag-aralan yung gawin ng mga tao doon, na siya'y sumakay sa bangka. Dalawahan lang po ito, katalikuran, namamangka, at ito nga po yung daan para makadating sa isla. Gusto kong pag-aralan. So itong taong po ito ay isang matalino, at habang siya po ay nandun, na siya'y nakasakay, tinanong niya yung mamamangka, yung boatman. Sabi niya, masaya ka ba sa iyong kalalagayan dito? Sabi niya, palibasat nasa baryo to, at itong matalinong tao na may pinag-aralan, talagang na-curious siya. Dahil saan saya nitong to? Sa itong taon to. Pero sabi niya, alam mo ba napag-aralan mo ba ang agham? Sabi niyang mamamangka. Habang mamamangka. Harapan sila nakatalikod yung tao na wise, na matalino, doon sa kanilang pupuntahan. Sabi nung matalinong tao, napag-aralan mo ba ang agham? Naku, Senyor, pasensya na po. Hindi ko po alam yan eh. 1/4 na ng buhay mo, ika-4 na bahagi na ng buhay mo, wala na sa'yo. Tapos sabi niya, napag-aralan mo ba ang filosofiya? Filosofiya? Hindi ko po alam yun eh. Kalahati na ng buhay mo, wala na. Nalulungkot ngayon yung dating masaya, nalulungkot na. Agham, filosofiya, to? Nagsalita pa. Sabi niya, nakapag-aral ka ba ng medisina? Hindi lalo nang hindi. Sabi nung hindi ko po alam yung sinasabi niyo eh. 4 na bahagi na lang natitira sa iyo. Naku kinakabahan na yung kasi pagka nagsalita pa, wala na siyang buhay. Sabi ngayon nung Ginoo, Senyor, may tatanong po ako sa inyo. Ba't ka tanong ko po sa inyo, marunong po ba kayo lumangoy? Bakit? May malaki pong alon. Buong buhay niyo mawawala kung di kayo marunong lumangoy. Anong ibig sabihin dito? Ang tao, iniisip niya, mga bagay, kala niya madadala niya sa pagkakataong sa sitwasyong ganito. Nasa huling araw na po tayo. Ibig sabihin, ano man ang ninyo, hindi ko sinasabing mali po ang pag-aaral, pero kuminsan, binibigyan natin priority ang mas less na hindi na po natin kailangan. Ano pangangailangan natin ngayon? Sa oras na ito, kailangan na bawat isa ang kaligtasan. Sapagkat hindi nyo po alam na hindi nyo na pala kailangan ang lahat ng yaman. Hindi na pala kailangan lahat ng kaalaman. Ang kailangan nyo lang ay kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. Sapagkat mayroon pong malaking unos na darating. At buong buhay nyo ay mawawala. Kung hindi pa katiyak, alam nyo naman po ang kailangan natin gawin. Una, aminin nyo po kayo makasalanan, pagsisihan nyo po ito. At ipagkaloob sa Panginoon ang buhay na ito, sapagkat tanging siya lang, patapos ang buhay ito, siya lang, sa Kanya lang tayo pupunta at pupunta. Okay? So sana po, tiyak kayo. Masaya ba kayo mga kapatid? Masaya kayo kasi kayo po'y anak ng Diyos at sama-sama tayong langit na magpawalang hanggang pupurihin ang Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat,
Kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bagay na amin pong narinig sa inyong mga salita. Hayaan nyo, dakilan Diyos, na ito'y tumimo sa aming puso't kaisipan at i-meditate po namin ang inyong mga salita. Lord, tulungan nyo pong ipagkaloob namin sa inyo ang aming time and talent and treasure. Hayaan nyo mahalin namin kayo ng buong puso namin, ng buong kaluluwa namin, ng buong kalakasan po namin, at mahalin po namin ang kapwa namin katulad ng aming pagmamahal sa aming sarili. At Lord, hayaan niyo patuloy kami to abide in you. Manatili kami sa inyo upang kami maging mabunga. At hayaan niyo, dakilang Diyos, sa magpakasaya kami anuman ang sitwasyon. Dakilang Ama, hayaan niyo maging masaya kami. Rejoice in the Lord always. And Lord, in everything we have to give thanks and we have to pray always. For we know, God, that this is your will for us. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Salamat po.